Kain everyone! Nanonood po ako. May bago akong pinapanood ngayon, yung Marriage Contract. Maganda po siya. Ano na naman, Korean drama. May pagala po tayo today. Alis tayo kasama si Bianan. Tapos bisitahin po namin mamaya si Oma. Kain. Blooming na naman ang Inday Garnet nyo, guys. Ha? Oh, la. Punta po tayo mamaya sa Dokkum, sa city ng Dokkum, kasama si Bianan. Magtingin-tingin po tayo doon, no? Nakaligo kasi, guys, kaya blooming po tayo for today's vlog. Tapos nagbangs na naman ang Inday ninyo. Dami nating ganap. Dami pong nagtatanong kung ano daw ang skincare ko. Next time, pakita ko po sa inyo. Nagbago ang skincare ko, guys. Nagpalit po ako. Next time na po yan, kaya wala na tayong time ngayon. Magpa-skincare, guys. Oh, tingnan nyo, oh. Wala nga akong time maglinis ng frigidaire ko. Hanap tayo ng sandal dito, guys. Hindi na normal ang pag-updated ng vlog natin ngayon. Alam nyo ito? Itong vlog na ito, mapanood nyo agad bukas. Today is Saturday. Bukas Sunday. Oh, panood nyo Sunday ngayon, no? Grabe ka-updated, ha? Huwag na magreklamo. Ka-updated na ang mga vlog natin. Alam nyo, ayaw ko na updated ang vlog. Kasi halimbawa, kung ganito, mag-vlog po ako ngayon. Tapos i-edit agad bukas. Wala po akong pahinga. Hindi ako makapag, wala tayong days na yung hindi ako mag-vlog, hindi po ako mag-edit. Kaya sana minsan maintindihan nyo po kung late po ang mga vlogs natin. Kaya Tao lang ako, guys. Hindi ako si Darna. Wala akong lakas o kapangyarihan upang hindi masasaktan. Ako ay tao lamang. Taong may puso rin nagdadamin, marunong masaktan. Sandal natin. Dami pa nating sinabi. Yun lang ba? Hindi po ako makapagpahinga. Kaya, as much as I can, gusto ko po talaga na, as much as I can, tama ba yun? Na meron po tayong mga reserba. Kaya para may days na po ako, yung magmuni-muni na, alam nyo yun? Kasi halimbawa ganito, sobra nating updated. Tapos, tinamad tayong mag-vlog. Wala po tayong ma-edit na. Absent si Inday Garnet. Pili kayo. Oh. Absent o updated? Sige daw. OOTD ka naman? OOTD. Ikot. Itaas ang kamay. Itaas ang isang kamay. Itaas ang paa. Ipajak ang paa. Pajak. Very good. Tapos ikot. Oh! Si Papa tanungin natin. Magpa-OTD. Papa-OTD. Kami. Let's do OTD. Alis na tayo. Sunduin na po natin si Bianan. OTD, Papa. Oh. OTD. Dali. OTD. OTD. Dito ka. Dali dito. OTD. OOTD. Then, itaas ang kamay. My love, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang, you don't know. Nathan, itaas ang kamay. Teach Papa. So, what were you saying? Itaas ang kamay? Itaas ang duku. Itaas ang dakog. Huh? You said itaas ang kamay. I said itaas ang dakog. Kamay, not gamay. Mag-jebs na daw muna ang mister ko dito. Ito na po tayo sa bahay ni Bianan. Umalis lang muna si Daniel at si Vika. Bumili ng tinapay kasi dito na po kami mag-lunch. Hindi na sana ako mag-vlog, guys. Hindi ko na po sana ituloy itong vlog na ito. Naisip ko paano na bukas. Wala po tayong ma-upload. So baka hindi na kami pupunta doon sa city. Bisitahin na lang po namin si Oma mamaya. Hindi ko na sana to gusto muna i-share sa inyo ba about kay Oma, pero nakaiyak na naman ako dito. Sabi ko na wag na kami pumunta doon sa city kaya parang nawalan ako ng gana. Na worried po ako kay Oma kasi may nangyari po sa kanya. Hindi na po siya makatayo ngayon, hindi na siya makalakad. Tas
Hindi na po siya masyadong kumakain. Nasa special home po siya ngayon, yung sa may mga nag-aalaga po ng mga matatanda. Hanggang sa makalakad po ulit siya, no? Pero sabi ni Vika na parang hindi na daw kayanin ni Oma kasi ano na nga po siya, yung matamlay na ba? Hindi na kumakain. Ganun kasi natumba na naman po siya. No, mga 3 days ago, natumba po siya. Tapos, yun na, nagsimula na. Nahirapan na po siyang maglakad. Tapos in-x-ray at sinek at ang likod niya. May mga pantal na naman siya. Kasi mabilis na pong mag-ano din si Oma, no, yung magkapasa ba. Yung pagpunta nga namin, may pasa siya sa kamay, hindi niya din daw alam paano niya nakuha. Tanda naman talaga si Oma, no, at yan naman talaga tayo papunta. Pero syempre malungkot ka talaga kay nung isang araw din, sinabihan ko good si Daniel na doon ako matulog kay Oma, guys. Kasi nandoon pa din siya sa bahay niya nung time na yun. Tapos iniisip ko ba, paano siya mag-ihi? Hindi na siya makalakad. Paano siya mag-ihi? Wala pa talaga si Bianan, di ba? Nasa bakasyon. Ang nagpunta sa kanya, yung anak niya na lalaki, ang palaging nandoon para sa kanya. Kakarating naman ni Bianan kahapon. Naiyak ako kasi yun na nga, na-imagine ko ba si Oma. Sabi ko talaga kay Daniel, doon ako matulog kay Oma. Pero kay nandyan man din ang anak niya no, nagtulong po sa kanya. Isa pa sa iniyakan ko kasi nung time na yun, di ba meron mang tumutulong sa kanya, sa bahay niya, may nagtingin sa kanya ba na mga nurses, ganun, tapos nandyan din yung anak niya. Yung anak niya, umuwi ng mga 8:00 siguro, tapos sabi na, sila daw yung mga tumutulong sa kanya, sila na ang magdala sa kanya sa bed. So hindi siya dinala ng anak niya sa bed. Tapos mga umalis ng 8:00, tapos tumawag si Oma sa anak niya 11:30, guys. Tumawag siya doon sa bunsong anak niya na lalaki. Sabi niya pa na may magpunta pa ba sa akin dito? Kasi hanggang ngayon wala pa rin sila. 11:30 na ha. Tapos anong oras umalis ang anak niya. Tapos pagka dating ng anak niya, sobrang dilim. Sobrang dilim na nakaupo lang po siya doon sa sala. Kung saan siya palaging nakaupo, naghihintay. Ay, grabe iyak ko, uy. Hindi ko na din na isasama sa vlog today si Vika. Kasi syempre malungkot po ang lahat, no. Vlog ko pa ba siya. Tapos diba yung ano ba, respeto na lang din po. Pagdating ko dito kanina, iyak ako kay Vika. Ay, makaawa ba? Pero kayun lang, kailangan din tanggapin kay matanda naman talaga si Oma, guys. 95 years old na po si Oma. So ang balak talaga dyan, magpagaling siya doon, yung iuwi siya sa bahay niya hanggat sa makayanan niya ng maglakad, na makayanan niya ng isure ba na makapunta siya sa CR na siya lang isa. Dito na lang po tayo mag-walking, guys, sa neighborhood ni Vika kay Sinata nag-request na pwede ba daw siya mag-bike. Nee, Oma komt zelf. We gaan lekker naar de brug toe en Oma komt naar de brug. Yeah, kay mag-toothbrush pa si Oma. Yan mga He wants to wait. Kaya jud, oy, kahintayin niya jud daw ang Oma niya. Tingnan niyo ang mga paano ni Bianan, guys, oh. Ang kanyang pa-garden dito. Alam niyo ba, guys, na yung ano ni Nathan, yung bike niya binigay sa kanya ni Oma Vika nung ano pa lang siya, parang mga 3 months old. Matagal na yan. Nag-sale kasi siya, sabi ni Bianan, bilhin ko to. Oh, di ngayon nagamit niya na. Kaganda naman yan, pa zebra man pala yan. Uy, Dobby. Wow, sa birthday ni Nathan, meron yan siyang bagong bike. Ha? Bagong bike sa birthday? Hindi na mukha mo. I love you. Super wachten. Super waiting daw. Super wachten? Ja, super wachten. Super duper. Super duper. Na tayo matuloy doon sa city, guys. Dito na lang po kami maglakad-lakad. Punta tayo sa may bridge, yung doon nata naglakad-lakad si Bianan last time, yung nakita po natin siya, no. Pwede ka mag-sing ng Leron-Leron Sinta? Leron sita. Na kuno papaya. Nawawala sito. Kino papaya. Nawawala iso. Nawala papaya. Nawala so. Napili na papaya. 4 na papaya. Hindi na din tayo matuloy doon, guys, sa pag-walking. Kasi
Tawag dyan, mapunta na kami kay Oma. Maghihintay na yun sa amin. Dalahin daw ni Nathan ang bike niya doon kay Oma. Baka makapag-bike po to sa labas ng ano, sa ospital. Dalahin mo yan, Bebe Lab? Okay. Magsunod po tayo kay Vika. Isa kaming sasakyan ngayon kasi may mga dala po siyang gamit para kay Oma. Boom! Laksan mo! Yola titi, yola tita, yola tita, Yodelat titi! yola tita. 355 for 7 kilometers. Andito na tayo guys. Kay Oma. Hindi ko na kayo dalhin sa loob ha. Grabe, naiyak ako sa sitwasyon ni Oma guys. Umiiyak po siya pagdating namin. Buong gabi daw siya na hindi na nakatulog. Masakit daw buong katawan niya. Tapos sinasabi niya ba na hindi na siya makaabot sa birthday niya. Sinasabi niya din po na hindi na daw siya makauwi sa bahay niya. Kawawa ba, nakahiga lang po siya. Matanda na din kasi talaga si Oma guys. Grabe ko nga ka-proud na nakakaya niya pa na mag-isa doon sa bahay niya. Pero mahina na po talaga siya ngayon. Wala daw siyang makausap. Wala daw makausap sa kanya dito. Kasi hindi na din siya makarinig. May ano ba yan si Oma guys? May ano ba? Ano yung tawag? Para sa yung pag hindi masyadong makarinig. Dinala po kami ni Daniel dito sa waiting room kasi si Nathan parang hindi niya din pinakaya yung nakikita niya kay Oma ba. Bigla na lang po siya sa amin mag-hug. Tapos tinitingnan niya po si Oma na umiiyak. Sabi ni Daniel na dito na po muna kami. Nagbalik ko kami doon maya-maya. Paano ko lang muna to si Nathan. Kaya parang na-shock siya ba na nakita si Oma na nasa ganong kalagayan. Kaya ganon din po si Nathan sa akin. Nung sa ospital po ako na nakahiga lang sa ICU. Parang takot siya ba. Alis na po tayo guys. Napaupo po. Napaupo namin kanina si Oma. Naging okay po siya nung nagpanik daw siya kaninang umaga kaya wala siyang boses mapagagising niya. Pero napaupo namin siya, yun lang kay masakit nga daw ang likod niya. Sinasabihan po siya kanina ni Daniel, pinapalakas niya ang loob ni Oma ba. Kasi hindi na siya kumakain nga. Sabi namin kung magkain lang siya tapos inumin niya yung mga gamot niya, kaya niya pa guys. Kaya ang pinoproblema niya nga yung likod niya ba. Kaya pa yan. Sabi nga ni, what were you saying Mahal? That it depends on the mental state. Yeah, I think that if she can get through this mentally and just, you know, push herself to get better, to eat something, to take her medicines, I think she can get through. Yeah, but if she gives up, then it may be the end. Come on, Kiros here. Kasi ano ba, nahirapan din siyang mag-poop kasi wala man siyang kinakain guys. Kanina may sabaw siya doon, hindi din daw siya nagkain. Tapos ang mga gamot niya ba parang mahirapan na siyang inumin siguro. Tapos wala ba yung laman ang tiyan niya, hindi na siya magkain. Tapos mag-inom ng karami-dami, pagkadami-daming gamot. Oo, alam ba kayo, siyempre nagsi-self-pity po siya doon. Tapos yung, may ano po siya, may ka-roommate po siya. Tapos sabi nung ano, pinapalakas po namin ang loob niya na sabi nung roommate niya, ganun din siya, first week daw. Ganun din siya ba na parang nagsi-self-pity siya. Wala siyang lakas, hindi po siya kumakain. Sinabi po namin kay Oma para mabuhayan ang kanyang loob at para tulungan niya po ang sarili niya no, na maging okay pa siya. Kaya ang wish niya daw makaabot pa siya sa birthday niya. Birthday niya na po next month. Sabay-sabay lang yun kami ng birthday ni Oma. Iyak na naman kami kanina kay bago kami umalis. Tinanong niya po si Daniel kung naging mabait ba daw siya na lola. Sabi namin na napakabait niya na lola at ano yan yung nanay. Si Bianan din na iyak. Kung si Oma nga, sinasabi ni Daniel na tulungan niya po ang sarili niya, kaya pa yan mabuhay hanggang 100 years old kasi okay pa masyado ang pag-iisip ni Oma. Tapos makaupo-upo pa man siya, makalakad pa siya yung doon sa kanyang ano ba. What is rollator in English, Mahal? Basta yung ano yung parang walker, yung walker niya. Yun lang talaga kay natsambahan na natumba siya ba. Kung sakali man na makalabas pa yan dyan si Oma, mag-ano na talaga yan siya. Yung sa mga, ano ba, elderly people. Magpasok na po yan siya doon. Kasi
Hindi niya na din talaga yan kaya na mag-isa pa guys. Maganda sana na may roommate si Oma, pero ang problema nilang dalawa, parehas po sila ng mga bingi. Yung isa hindi din masyadong makarinig. Hindi niya masyadong marinig si Oma, tapos mahina pa talaga ang boses ni Oma. Kanina kausap po namin siya, no? Yun ang sabi niya, ang first week po talaga daw is the hardest. Pero kung malagpasan daw yung first week, maging okay din po daw yan si Oma, no? Did you ask how old is she, Mahal? The neighbor of Oma. Nandito na kami ni Nathan, guys. Sa butcher na malapit sa dating bahay ni Precious. Very beautiful, right? Like glitter. Yeah. Mabango? Like necklace. Ha? Like necklace. Amoy ano daw dahon. Wait lang, kami ano. May sasakyan. Daming sasakyan dito. May party. Daming bumili ng karne. Tingnan nyo, oh. May party sa loob, guys. Daming tao. May ice cream po si Nathan. Grabe, nag-party talaga sila doon. Kadaming tao. Kadaming nagdatingan. Ano kasi yan? Uso ang barbecue ngayon kasi maganda po ang weather. Wow, may pakabayo sila. Kadami nating napamili. Gagawa kasi ako mamaya ng Thai dish. Yung may paitlog-itlog nga sa on top. Yung ganyan, o ilagay ko ang picture dyan. Pakainin natin si Daniel na ganyan. Siyempre sa akin walang itlog. Bang nandoon po daw kami sa butcher, kausap ni Daniel si Bianan sa telepono. Ganon din daw inisip ni Bianan na kung tulungan ni Oma ang kanyang sarili na magkain nga siya, inom siya ng gamot, magtagal pa siya. Kay ngayon na buhayan daw. Sabi ni Vika na buhayan daw si Oma na nandyan kami pa. Ja, we May gaan nu naar kausap siya. Leeuwarden. Sabi niya daw sa kay Vika kanina, yung pag-alis namin, parang kaya ko pa ng hanggang 6 months pa, mabuhay pa daw siya. Yan lang sabi ko kay Daniel na mabuti talaga na merong magbisita po sa kanya. Si Bianan, araw-araw na po yan dyan. Buong araw na yan dyan si Bianan sa kanya magbantay. Dapat may bisita po siya, paramdam sa kanya na gusto pa namin siya makasama. Kasi makita mo talaga sa kanya yung pagkaupo niya. Diba, nag-iyak-iyak ako doon, nag-iyak-iyak kami. Kaya yung pag nasyak ako, pag dating namin doon, nakahiga lang siya ba. Tapos, umiiyak na siya. Pero nung pag-upo niya guys, makita mo talaga kay Uma na pwede pa. Okay pa to. Kagabi nga daw, sobrang sakit ng katawan niya. Hindi siya nakatulog. Hindi niya alam. Uma did not know, Mahal, that she can just call, you know, with her thing. And then, she thought She that... knows, but she thought at night there's nobody there. Yeah, there's nobody there. That's what she said. Hindi niya alam ba na meron palang tao doon na magpunta pa rin. Di tiniis niyang ang sakit. Kagabi wala siyang tulog. Kaya pagdating namin, iyak talaga siya. Nakatulong din po talaga yung pagbisita namin. Kalain nyo, nakasabi siya na mag 6 months pa daw siya. Hindi natin alam, baka mag-abot pa yan ng 110 years old si Oma. Pag-grocery ko na muna si Daniel guys. Kaya kailangan niyang bumili ng itlog. Wala tayong itlog sa bahay. Kanina, grabe ko kalungkot. Nung nakita ko po na umupo si Oma, nabuhayan din po ako ng loob. Look at that everybody. Meron tayong, ano nga ito? Nakalimutan ko na. Giniling. Ayan, tag 200 grams. 1 kilo po ang binili ko. Tapos ito po ang lulutuin ko mamaya. Di ba parang di na tayo mahirapan? Bright idea. At meron din po tayong nabiling, look at that, roasted pork. At meron din po tayong chicken. At yung ating pork belly, 1 kilo. Ang nabayaran ko is 37 euros. Tuloy lang ang pagkananay guys. Tuloy lang ang buhay. Magsaing na tayo. Kung malapit lang yung dito, magpunta ako doon araw-araw. Sayawan ko pa siya. Tamblingan ko pa si Uma. Para mapasaya lang po natin siya, no? Kaso kay mag-1 oras man. Drive sa sasakyan. Kasi hindi ganit. Wala ka pang sinsya. Bas na naman tayo. Meron po tayong Thai basil. Gusto kong magluto nito.
Ayan, oh. Pwede na siguro to. Nabili ko to sa Macro nung nag-Macro po kami. Pwede na yan. Kailan pa ba yung parang 3 days ago? Dapat lutuin ko na to araw-araw. Kay sayang. Kabango. Ibang-iba siya, guys. Look at that. This is the Thai basil. Kaysa yung sa Thai basil nila dito. Kakaiba talaga siya, no? Hindi natin ng... Siyempre, hindi yan magiging Thai dish kung hindi maanghang. Ito, galing pa to Thailand. Dala po sa akin ni M. Yung kaibigan kong taga Thailand. Super easy lang itong lutuin. Kahit pikitan nyo to, luto na to. Okay na to. Luto na siya. Lagyan na din natin yung basil. Konting halo. And then, this is done. Proceed po tayo sa itlog. Agoy! Malaman po talaga na hindi nagluluto ng itlog, guys. Maglaban yan siya sa ating pa-plating. Marunong ba kayo magluto nito, guys? Baka may message na naman dyan, mag-comment. Inday Garnet, turuan mo nga ako nito next time, ha? Kay gutom na ang pamilya ko. Wala na po tayong time. Si Daniel, gutom na daw siya. Look at that. Ating mga papipino. Laban lang sa buhay, mga nanay sa mundo. At ilagay po natin yan siya on top. Oh! Kuyawa, uy! Oh! Parang ano lang din, ah. Anong tawag dyan, guys? Pastil. And yung ating not so perfect na itlog. Oh, wow! You want to see? You want to see? Oh, to see, no? Wow, that looks good. For my. Yeah, also. Enjoy, family! Eet smakelijk. Enjoy, baby love! Mag ik eentje van jou proeven? Mag ik deze? Dank je. Lekker. Vind je lekker, baby? Thank you! I'll try this one. Kay Nathan, siyempre, hindi po anghang. Salamat, my love. It's yummy. Yeah? That's Thai dish. Thank you. Hindi kami pwede mag-kiss kay ang itlog, guys. Dabi, siyempre ako magtikim din. Dabi? Grabe. Uy! Yummy, my love. First time I cook this. Yum. With the Thai basil that we bought. Ja. Yeah? You love it? I like it. Very good. I like it. Good daw. My husband really loves it, guys. Kanina pa siya sandok. How was the egg, my love? Good? Mahal, people are asking ba, why with the egg of your husband, you're not allergic? Because I'm allergic to egg, right? And then they're asking, why are with your husband's egg, you're not allergic? I said, because it's not cracking. Sarap ng luto ko. Natawa si Daniel. Sarap to, guys. Turo ko to sa inyo next time. Super easy. Gabi. Pag ganyan mo, tapos na, luto na. Tapos wala ka masyadong kailangan. Pero need talaga ang Thai basil. Or kahit anong basil meron kayo dyan. Pero ito kasi ibang lasa niya. Aking mag-ama. Hi! Samani! Hello! Why is this happening right now? We go home! Galing yan sila doon sa paaralan niya, naglaro. Dali na! Ay, may snoopya ka kay mama! Huh? Ah, oh. Uy, agad siya. Uy, pagsabi ng meron siyang pakindi. Uy, may snoopya for Nathan. Wow, ice cream. Patingin na ice cream mo. Wow! Ay, patingin na, patingin. Wow! Yummy. Kay Papa, patingin na ng ice cream mo. Patingin na ice cream, Nathan. Oh! Oh, mag-so guys ka na. So guys?
So guys, now it's Mama's turn. I want to relax. Bye. Thank you for watching. Salamat. Grabe ang bahay, oh.